Ito. Ito yung sinasabi nilang umusok, oh. Uusok nga talaga to dahil pumutok yung IC niya, oh. Nadamay na rin yung mga resistor. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin tong power supply. Mahirap maghanap ng spare parts ito kasi hindi mo na makikita yung level niya. Wala na yung pangalan, wala na yung model number. Yan, oh. Mahirap maghanap yan. Brother, meron tayong aayusin na audio mixer na nasira. Audio mixer na galing sa GRM Kapihan, San Rafael, Bulacan. Dito po yun, oh. Yan, oh. Ito yung aayusin natin na audio mixer. Nakalagay naman dyan kung saan galing, oh. Yan, oh. Alisin muna natin sa... Ayan, oh. Ito yung audio mixer nila, oh. Tingnan natin yung kasama yung cord. Ang gagawin natin, hindi muna natin siya isasaksak kasi sinabi naman sa akin kung ano yung naging trouble. Ang naging trouble daw nito, may umusok daw sa loob. Kaya ang gagawin natin, kapag ganyan ang problema, kapag sinabi ng may-ari na may umusok sa loob, hindi na natin siya isasaksak. Baka lalo pang masira. Ang gagawin natin, bubuksan natin tong audio mixer. Okay. Titingnan natin yung loob niya, kung ano yung na-damage doon sa loob. Titingnan natin kung ano yung umusok doon sa loob. Kaya buksan na natin. Ito ang gagawin natin, bubuksan lang natin itong likod. Gagamit lang tayo ng cordless drill. Dito lang yung mga screw. Tatanggalin natin to. Oh, yan, oh. Tatabi lang natin sa mga screw sa gilid. Tatanggalin natin itong lahat ng screw. Pag screwdriver, matagal. Pag ganyan, mabilisan yan, no? Pag ganito, dapat naka-low speed siya para naiingatan natin yung screw na malos thread. That's a great idea. Tanggal mo tong takip na to, oh. Yan, oh. Tanggal na yung takip. Tatabihin mo natin yan. Yan, oh. Ito yung kanyang power supply. Titingnan natin kung ano yung nangyari dito sa power supply. Yan, oh. Ito yung power supply. Ang gagawin natin yan, titingnan natin yung power supply. Gagamit na lang tayo ng screwdriver. Gipit sa lugar. Palagay ko, power supply ang naging problema nito. Tatanggalin natin para makita natin yung pinaka-problema niya. Yan, oh, natanggal na natin. Mas ang gagawin natin, hihilahin lang natin to. Madali lang matanggal to. Yan, hihilahin lang natin to.
Hihilahin lang natin to. Ayan, nahiwalay na. Ang gagawin natin, titingnan natin kung ano yung mga, kung mayroong damage dito sa power supply. May nakita na ako. Ito. Ito yung sinasabi nilang umusok ko. Umusok. Uusok nga talaga to dahil pumutok yung IC niya. Nadamay na rin yung mga resistor. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin tong power supply. Mahirap maghanap ng spare parts ito kasi hindi mo na makikita yung level niya. Wala na yung pangalan, wala na yung model number. Yan o. Mahirap maghanap yan. Kaya ang gagawin natin, bibili tayo ng ganito, isang buuhan, isang circuit ng power supply. Yan o, pakikita ko sa inyo yung na-damage dyan ha. Nakikita niyo to, nandito oh. Yan oh. Natipak na yung IC oh. Yung damage oh. Yan oh. Yan oh. 'Di ba umangat na oh. Yan oh. Yan ang problema. Kaya ang gagawin natin to, bibili tayo ng isang ganito, isang buong ganito, bibili tayo. May nabibili naman yan sa online, marami. Kaya ang gagawin ko, i-order ko itong ganitong power supply. Ang tawag dito, power supply board. Isang assembly siya. Kung hindi naman, power supply assembly. Yan o. Tatabi muna natin to. Mga kabrother, may nabili na ako ng power supply assembly. Nabili ko sa online. Ito na yan, oh. Yan. Ang gagawin natin, bubuksan natin. May mga tape pa itong kasama. Safe na safe siya, oh. Mayroon siyang styrofoam na nakalagay. Kaya hindi basta-basta masisira yung in-order kong power supply circuit assembly. Yan, nakabalot pa siya oh. Yan oh. Nakabalot pa sa bubble wrap. Kaya kahit may bagsak-bagsak, hindi yan basta-basta masisira. Kasi yung mga nagdi-deliver niya, kuminsan na ibabagsak. Kuminsan wala silang ingat sa pag-handle ng mga spare parts na i-deliver. Ito na yun, oh. Kaya lang mayroon siyang pagkakaiba. Nakita ko. Yan, oh. Iba yung kanyang sa power supply. Hindi naman kasi to original. Substitutional lang to. Yung mga problema dito, ayusin lang natin. Itatama natin. Isa pa, hindi sila magkasukat to. Ito maikli, ito mahaba. Mayroong pagkakaiba doon sa kanilang terminal. Yan o, kita ko sa inyo. Iwan ko lang kung nakikita niyo dyan. Yan o, iba yung sa kanyang power supply o. Ang gagawin natin dyan, babaguhin natin yung terminal connection niya para umakma doon sa audio mixer na nire-repair natin. Madali lang yan gawin yan. Kita niyo yung pagkakaiba. Ang gagawin natin dyan, itatama natin yung terminal. Ang gagawin natin, tatanggalin natin to, ililipat natin dito. Total, dalawa naman yung nakaabang. Mga terminal.
Oh, itatama natin yung terminal. Isasaayos natin. Ang gagawin natin yung babaguhin natin yan. Nandito na tayo. Yan. I-wiring natin. Ang gagawin natin, tatanggalin muna natin to. Gamit tayo ng soldering iron. Nandito na yung ating soldering iron. Painitin natin yan habang hinahanap pa yung desoldering. Nandito na pala yung desoldering pump. Magkapares naman siguro siya. Yes. Tatanggalin mo natin yan. Ililipat natin. Wala tayong holder. Kakayanan ka ito ng clamp. Mas maganda kasi nangihilang na hindi gumagalaw. Ito na lang. Tatanggalin natin yung mga nakahinang para mailipat natin. Ayan. Ngayon, natanggal na natin yung hinang. Yan o. Ang gagawin natin, dahil natanggal na yung hinang, hihilahin natin to. Pag hindi makuha sa hila, sungkitin natin ng electrician knife o kung anong pinipang sungkit mo dyan. Ayan o. Yan, natanggal na natin. O. Yan, natanggal na natin. Ang gagawin natin, puputulin natin itong connection dyan kasi babaguhin natin yung connection. Hindi siya magmamatch doon sa doon sa pagkawit natin doon sa audio mixer. Magkaiba na yung circuito niya. Yung hindi match na connection, puputulin natin. Yung match na connection, hindi natin puputulin. Katulad nito. Yung kanyang 5 volts, naging 12 volts. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung 12 volts sa supply. Kasi wala naman 12 volts na supply itong audio mixer. Hihiwain lang natin yan ng electrician knife. Sigurado na walang connection yan. Para hindi masira yung ating audio mixer. Mantakin mo 5 volts, susuplayan mo ng 12 volts, masisira talaga yung audio mixer mo. Patong natin dito para hindi baka mamaya masira yung board circuit. Ito pwedeng ipatong dito. Wala kasi tayong buwelo. Hindi ko napakikita yung one. Basta ang gagawin natin, babaguhin natin yung circuito. Saksak ko na tong soldering iron. Ayan. Kukuha lang tayo ng wire na pang jumper. Ito, may nakuha na ako ng wire na pang jumper. Wire lang po ito. I-jumper lang natin. Tatalupang lang itong dulo. Walang talop yung dulo. Talupan natin itong isang dulo na to. Yan. Siyempre, bago natin gawing jumper, check natin kung okay yung wire. Baka mamaya,
putol. Iharap po yung tester para kita ninyo. Ayan. Ayan, okay siya. Pwede siyang pang jumper. Tabi mo natin to. Sikip sa lamesa. Maliit lang yung aking working area. Yan, hihilang natin yung dulo. Lagyan natin ng lid. Yung dulo. Matuto na tayo manghilang na walang alalay. Yan, ako lang na mag-isa. Ayan. Itong isa, bigyan natin ng lid. Ang gagawin natin, yung disconnect natin na 12 volts, ang ipapalit natin doon ay 5 volts. Ito na yan. Hihinang na natin to dito. Ayan o. Yun o. Tapos doon sa 5 volts. Saan na ba yan? Ito na yung 5 volts supply nya. Hinang natin dito sa 5 volts supply. Siguraduhin lang natin na hindi didikit sa ibang linya. Yan, naka-jumper na siya. Kaya lang may wire na humiply. Matanggal natin yan. Baka yun pa ang mag-cause ng short circuit nya. Kaya yan, tatanggalin ko lang yan dito sa magitan electrician light. Siguraduhin lang ninyo na hindi madidikit sa ibang linya ng kuryente. Sa ngayon, bago natin ikakabit sa audio mixer, matesting natin yung power supply kung tama yung power supply natin. Ano, dito. Ngayong naayos na natin yung jumper o sa pagbabago ng terminal dito, ito nandito to, inilipat natin para maitama natin yung voltahe niya. Yan. Binago natin yung connection niya para umakma siya doon sa audio mixer. Ngayon, ang gagawin natin, kakabit muna natin doon sa power supply ng audio mixer. Ito yung audio mixer. Ayan. Gagawin natin, kakabit muna natin dyan. Tanggal muna natin tong soldering iron. Ang gagawin natin, itong sa audio mixer na ibang wiring, hindi muna natin ito ikakabit. Kasi ito, hindi muna natin ikakabit. I-check lang natin yung voltahe niya kung match na doon, kung match na dito sa power supply. Kinakailangan kasi, kung ano yung voltaheng lumalabas dito, dapat ganon din ang lalabas dito. Titingnan din natin yung polarity niya. Gagawin natin, kakabit muna natin yung power supply. Ito na yan. Ito kasi na to sa primary na to. Hindi pa natin kakabit yung sa secondary. Ito kasi secondary power supply na to. Secondary tong dalawa to. Ito primary. Sasaksak natin. Bubuhayin natin. Dahil sa DC volt siya, lalagay natin sa DC volt din.
Yan, 400 volts. Kasi hindi pwede sa 40 volts. Tingnan natin kung tama yung pagka-connection natin. Iusad lang natin dito. Ayan, dito na lang. Ito. Ayan. Balkarin kaya natin para mas madali. Ayan. Medyo delikado lang doon sa primary. Ito na yung circuito niya. Ayan o. Ito na yung circuito niya. Imamatch lang natin kung okay na yung power supply niya. Ayan. Punta tayo doon sa grounding. Grounding sa pinakadulot 5 volts. Dapat nito from grounding dapat mag-reading tayo ng 5 volts. 5 volts dapat yan. Ayan, 5 volts siya. Kaya lang hindi nyo makikita yun. Ayan, tama siya. Ayan. Yung 12 volts naging 5 volts. Yan o. Okay na siya. Okay na siya. Tapos yung 15 volts positive. Zero. Bakit zero ito? Ito yung 48 volts. 48 volts. Zero. Mayroon pa ditong mali. Ito pala kasi itong power supply ng 48 volts, mayroon siyang switch na on off. Dito sa kabilang power supply, wala siyang switch na off and on. Ang gagawin natin yan, kuka natin, lalagyan natin ng jumper para palagi siyang naka-on. Tanggalin mo natin itong power supply. Yan, manghihinang tayo uli. Yan. I-jumper natin itong switch. Yan. Kailangan na naman natin dyan ng maikling wire. Ito, pwede na to. Tatalupan lang natin ito para humaba-haba. Ayan. Lalagyan mo natin ng lead para madaling dumikit doon sa jumper. Ito. Jumper din natin to. Ayan. Yan, nalagyan natin ng jumper. Yan, okay na siya. Ugutin natin to. Testing na naman natin uli. Ganyan lang talaga pag-aayos. Hindi mo makukuha yun sa biglaan. Testing na natin. Sa una ay 5 volts. Yan, meron na siya. Tapos sa pangalawa 41 volts siya. Ang laki ng diferensya. Tapos 15. 14 lang. Tapos dito 15 volts. Tama. Negative 15 volts. Dito positive. Positive. Yan, okay na siya. Okay na siya. Yan o. Off muna natin. Testing natin doon sa audio mixer. Ito, tabi muna natin to. Okay na siya. Ang gagawin natin, ikakabit na natin to.
sa secondary. Tanggalin mo natin, baka tayo makakuryente. Ah. Pinahala, meron tayong tukod dyan. Ito. Tukuran natin. Titesting na natin. Testing na natin. Saksak na natin. Subukan natin i-on. Dapat umilaw yung mga pilot lights na. Ayun, umilaw. Yan, okay siya. Mamaya iti-testing natin yan. Yan, may ilaw na. May ilaw na dito. Tapos umilaw na rin to. Yan. Mamaya iti-testing natin yan. Okay na siya. Yan, okay na yung Bluetooth. Yan, okay na yung Bluetooth niya. Testing natin yung mamaya. Okay na siya. Yan, pwede ko nang ibalik to. Hindi, obserbahan ko kung may uusok pa. Sana wala na. Kung wala nang uusok dyan, tuloy-tuloy na yan. Ayan. Ayan, okay na siya. Ibabalik na natin. Testing na lang, testing na lang. Actual testing na lang. Ayan, ibabalik na natin sa dati. Pag nag-aayos, dapat lagi nakatanggal dun sa power supply. Delikadong gumawa pag nakakabit sa power supply. Ito, sasawalan natin to. Ayan, okay na siya. Check natin yung madilim, hindi ko makita. Kailangan dyan ay ilaw. Ito kaya obra kaya ito. Yan. Ilaw tayo. Tingnan natin kung match dun sa butas. Hindi match sa butas. Hindi tugma yung butas niya. Tatama sa power supply. Problema pa nito.